Balikan natin partner itong si si Gob Pangit. Pangit mag-joke. Pangit yung joke. Yan, binawi mo Pangit yung joke. Ikaw naman eh. Oo. Meron ng isang kongresista ang pumalag nga ho dyan sa isang governor na nagsabing dapat yung mga magagandang nurses lang daw yung binibigyan ng scholarship. Di ba si Governor Onabia, taga Misamis? Sa lugar pa ni Brigada Haji yan? Oo. Nako. Oh. Sa ano mo pala to? Sa kanila pala yan. Sa lugar mo pala to, Brigada Haji. Sino bang congressman yung pumalag dyan? Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Live Report. Parang gusto nyo palabasin, pangit ako Ay, hindi naman. Sinasabi lang namin na ano mo pala to, governor mo pala to. Pero sa mga nanonood Brigada Haj, ipaalala ko lang sa mga nanonood. Gusto niyo makita yung yung mukha ng ng gobernur. Oo. Ayan. Yung kanina naka-display Yung kanina, si ano na to, oh. si Kong Brosas eh. Yung kanina. Balik natin ng konti. Yan! Yan yung gobernur. Yan. Na nagde-demand na dapat yung mga nurses ay magaganda. Go Brigada Haj. Yan yung governor doon Ninyo. sa pagtawid. Hindi, sa pagtawid. Kasi Misamis Oriental sila. Ano ka ba? Buti na lang, kami ay Misamis Occidental. Talaga. Di mo pala to governor. Nililinaw niya. Pero malapit na. Ligtas ako, malapit lang. Kalapit probinsya nyo pala yan. Oo, naku isipin mo, malapit-lapit lang ang Cagayan de Oro sa amin Anyway, tahasang pambabasto sa mga nurses at kababaihan na binitawang pahayag ng gobernador ng Misamis Oriental na si Peter Onabia. Yan ang iginiit ni House Assistant Minority Leader Ardin Brosas matapos na mag-viral sa social media ang video ni Onabia kung saan sinabi nga nito na tanging magagandang babae ang dapat na maging nurse dahil kung hindi, maaari daw lumala ang kondisyon ng pasyente. Kinundinan ni Brosas ang anyay sexist, discriminatory at misogynistic remarks ng re-electionist na gobernador. Ang pagiging nurse anya ay batay sa kakayahan, kaalaman at malasakit at walang kinalaman ang itsura o physical appearance. Punto ni Brosas, ang mas pangit ay ang pamamahala sa health system at pagpapabayaan ng gobyerno sa kalusugan ng mamamayan. Dapat umanong tumutok ang eleksyon sa mga mahahalagang social issues, kabilang na ang hamon na kinahaharap ng nurses. Ngunit, ang ilang kandidato ay mas pinili pang magbiro ng nakakainsulto at pinamaliit pa at kinakasangkapan ang kababaihan. Dagdag pa ng kongresista, paulit-ulit nang naririnig ang ganitong pahayag at nakalulungkot at nakakagalit na sa halip na plataforma, pambabastos ang ibinabandera. Sa ngayon, baka tinatanong, anong ginawa ng grupo nila? Sa ngayon, nagsumiti na yung grupo ni Brosas ng liham sa Commission on Elections para himukin ito na aksyonan yung sexist at misogynistic remarks nung nauna ni Pasig City Congressional Candidate Christian Ian Sia. Napapanahon na umano na i-review at amyendahan ng Omnibus Election Code upang isama ang probisyon na magdidiskwalipika sa mga kandidato na nagbibitaw na nakakainsultong pahayag laban sa kababaihan at LGBTQIA+ community. Brigada. Kailangan bang amyendahan yung election code, Brigada Has? Hindi pa ba sapat yung mayroon ng resolusyon na nagiging basis para ideklara ang certain act as violative of election laws? Tulad ng sinasabi nila na yung pagdi-discriminate, yan ay kinoconsider na election offense. I-resolusyon na naman yan Ba't kailangan pang baguhin yung batas? Ay nga, tsaka 'di ba ang COMELEC naman kapag halimbawa nakatanggap ng ganitong reklamo, kaya naman meron pa nawagan sa kanila, tinitingnan naman nila, kumbaga sinusuri naman nila agad. Baka ang sinasabi kasi ni Kong Arlene, ito yung specifically doon sa discriminatory remarks o misogynistic against women. So kumbaga, in-specify niya lang kung anong klaseng offensive offense yung dapat na ma-disqualify automatically yung isang kandidato. So ito ay may kinalaman sa mga kababaihan at saka yung LGBT community. Pero siyempre iba pa rin ang dating ng nung batas talaga kaysa resolution lang. Resolution naman expression lang 'yan, di ba? Parang nire-remind lang na pwedeng magiging isang election offense yung ganong mga gawain. Brigada Gabs. Ayun nga, di ba? Parang pinapaalala lang nila kapag resolution. So siguro, ano ba to? Dapat idaan na ba to sa legislation talaga? Di ba? Di mag-file sila ng bill. Pwede, di ba?
Correct. Kasi kapag hindi mo ginawang kapag hindi ka nag-file ng bill at kumbaga resolution ka, baka ang naiisip kasi lalong-lalo na pag panahon ng eleksyon sa mga kampanya, usong-uso yung mga ganitong klase ng joke para kumbaga makakonect sila sa audience. Pero ang problema, sa sobrang gusto makakonect sa audience at maging lighter yung kanilang remarks, may mga nasasagasaan. Ayun. Yon. Sige. Anyway, ayun, bahala na sila sa Miss Or. Basta kami sa Miss Ok kami. Ay. Ayaw mo Talagang may disclaimer. Ayaw mo sa kanya, ha? Ay, pero gustong-gusto ko yung white water rafting. Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro! In the heart of changing lives. Ako si Brigada G. Caminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.